tinatanong natin ang Diyos na bakit nangyayari itong ganito? Bakit may nawawala sa ating pamilya? Last March 30, dumanas din kami ng pagsubok sa aming buhay. Yung aking kapatid na bunsong babae ay kasama na po ng ating manilikha. Siya po ay naglilingkod sa Panginoon every Sunday, nasa church. Ang gawa lang naman niya sa buhay ay church, bahay, trabaho. Ganyan lang naman ang gawa niya. Nung panahon na siya ay nasa banig ng karamdaman, doon na namin na-realize na talagang panahon niya ng kanyang pag-iisal. Ang title natin sa umagang ito ay God Why? Bakit nga ba? So, konting context lang sa ating pag-aaralan. Chapter 1 ng Job, hanggang 3, makikita natin yung ganda ng buhay na dinadanas ni Job. And lahat naman tayo gusto natin yun, di ba? Sa chapter 1, sabi dito, lahat ng bagay mayroon si Job. Magandang asawa, 7 anak, 3 anak na babae. Possession, lahat mayroon siya. Magandang kalusugan. Ito yung pinakamatindi kay Job na mahirap ma-achieve ng isang tao. He was blameless, upright toward God. He feared God and did ng Diyos. In chapter 2, he loses his health miserably. Yun na, nung pagkatapos na magkausap ang Diyos at si Satan, na sabi ni Lord, sige, subukin mo itong anak ko si Job. Tingnan mo, hindi ako itatakwil niya. Dahil kilala ko yan, ang pananampalataya niya na hindi mababali. Sabi pa, miserable pain, and his wife tells him to curse God and die. Yung asawa na niya mismo nagsasabi, itakwil mo na yung Diyos mo at nang mamatay ka na, nang matapos na yung paghihirap mo. Minsan may mga ganyan tayong mga miyembro ng pamilya. Talikuran mo na yung pinaglilingkuran ng Diyos, hindi ka yayaman dyan. Diba? May mga ganun tayong punto sa buhay natin. At the end of chapters 1 and 2, he's still worshiping God. Napakahalaga dito na makita natin na sa lahat ng pinagdadaanan ni Job, siya ay nananatiling nagpupuri, sumasamba, nananampalataya sa ating Panginoon. And then chapter 3, he began to speak his sentiments. Lahat ng mga sama ng loob niya, binabanggit niya. Dumating pa yung best friends niya. Di ba? Sabi dito, yung tatlong kaibigan niya, si Bildad, si Eliphaz, at si Zophar. Mga best. Mga best nyo, minsan, pagka nag-advise sila, huwag niyo masyadong pakikinggan dahil minsan nag-advise sila para lang ma-comfort ka, pero deep inside yung mga tawag dito, yung mga encouragement nila sa inyo ay hindi naman talaga yung kailangan nyo. Kailangan natin yung encouragement na manggagaling sa salita ng Diyos. So verse 11, sabi ni Job, Why did I not perish at birth? Bakit hindi pa ako nawala nung aking kapanganakan? Kung ganito lang naman ang magiging sitwasyon ko sa buhay, bakit hindi pa kinuha ni Lord nung ako'y pinanganak? Bakit hinayaan niya pa na ako ay maisilang? And die as I came from the womb. Why were there knees to receive me? And breast that I might be nursed. Diba parang, eto na yung yung mga pait, yung sakit na nararanasan niya, sinasabi niya na sa Diyos. Alam niyo, minsan dumadating tayo sa punto talaga sa buhay natin na parang hindi na natin kaya. So sobrang bigat ng mga pinagdadaanan natin. Minsan, ang pinaka-option natin, talikuran ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Ganun kasi ang ini-inject ng kaaway sa atin. Kapag dumadating tayo sa pinaka-matinding pagsubok sa buhay. Sa sobrang bigat, sa sobrang hirap ng pagdadaanan natin, isang option lang ang nasa isipan natin, talikuran ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero si Job, kahit na meron siya mga sinasabi ganito sa Panginoon, bakit Lord, bakit ganito, bakit ganyan, hindi mo pa ako kinuha? Minsan, hindi niya ginawang sumpahin ang Diyos. Minsan, hindi niya naisipang talikuran ng Diyos. Just like Job, we lack wisdom. Si Job, katulad din natin mga tao, hindi natin alam ang kasagutan sa mga tanong natin na bakit. Yung mga bakit na yan, minsan, ang hirap niyang unawain. Ang hirap hanapan ng sagot ng mga bakit na yan.
Pero tandaan natin, ang lahat ng sagot sa bakit na yan, makikita natin sa ating Panginoon. Siyempre, tandaan nyo na ang wisdom at ang knowledge, hindi pwedeng iisa lang meron ka. Kung meron kang knowledge, dapat meron ka ring wisdom. Dahil ang wisdom, ito yung karunungan mo. And then yung knowledge, ito naman yung pag-a-apply mo ng lahat ng natutunan mo. Okay? Job 28:12-16 na sinasabi dito, para ma-acquire natin yung knowledge, kailangan mo natin maunawaan kung saan ba makikita ang wisdom. Verse 12, so binasa natin kanina. Chapter 28, verse 12-16. Sabi dito, but where can wisdom be found? Saan ba makikita ang wisdom? Where does understanding dwell? So kailangan yung wisdom at understanding magkasama pa rin yan. Hindi siya mamumuhay mag-isa. Kung wisdom lang, wala ka namang pangunawa. Diba? Ang wisdom ng Diyos is beyond our wisdom. At yung understanding ng Diyos, beyond our understanding din. Kasi magkaiba ang Diyos at ang kanyang nilikha. Ang tao ay limited, pero ang Diyos sa kanyang knowledge, hindi po siya limited. Kaya yung mga tanong natin na why, bakit nangyayari itong mga ito, siya lang may kasagutan niya. Kapag meron ka ng knowledge, kailangan magbago yung iyong pananaw sa buhay. Hindi yung katulad ng dati na ikaw ay hindi pa mananampalataya. Kapag may nangyayari sa buhay mo, kung sino-sino tao na lang ang sinisisi mo. So, ganito ang nangyayari sa atin. Marami tayong minsan na biniblame sa mga bagay na kasalanan naman natin. Kasi nga, yung ating pangunawa ay makipot. Minsan, sinasabi na ng Diyos para sa iyo, ayaw mo pang unawain kasi pinipilit mong maging masikip or maliit ang iyong pangunawa. Kung lalawakan natin ang ating pangunawa sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, malalaman natin na lahat ng bagay na yun ay pagkilos ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Imagine. Now, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Ang wisdom na dapat nating makuha ay yung paglayo natin sa masasama. Ito yun. Sinasabi ng Diyos na tayong mga naghahanap ng wisdom, pag alam mo ng masama, iwanan mo na. We are creatures, not the Creator. Tayo bilang mga creatures, mga ginawa ng Diyos, tayo pa yung pinaka nagre-reklamo sa mga ginawa ng Diyos. Bakit? Kasi gusto natin yung masusunod eh. Di ba? Kapag meron kang gusto mangyari, di ba? Gusto mo na mag-asawa, pinapangunahan mo na si Lord. Lord, kung sino yung babaeng papasok dyan ngayon, siya na yung pakakasalan ko. Di ba may mga ganun? May mga tayong mga tapos naghihingi pa tayo ng sign sa Lord. Kapag yung babaeng nakadilaw, dumaan dyan, siya na yung para sa akin. May mga ganun tayong hinihinging sign sa Lord. Na minsan, yung mga gusto natin, yung gusto natin masunod sa buhay natin. Eh paano naman yung gusto ni Lord sa buhay natin? Diba? O sige. Ito, kulang tayo sa knowledge. Not wise because we don't know everything. Yan ang kulang sa atin bilang mga creatures ng Lord. Kulang tayo sa mga bagay na yung bang magkaroon tayo ng ibang punto de vista na nasabi, point of view. Kasi minsan kapag nahihirapan tayo, dun lang tayo nakafocus sa problema natin, di ba? Problema natin, yun ang pinagbibigyan natin ng importansya, ng lakas, magiging pera natin, ibinibigay natin yan. Pero hindi natin nakikita yung punto de vista ng Diyos kung bakit nangyayari yan. Kapag tayo po ay mananampalataya na, isipin po natin na dapat meron na tayong ibang pangunawa sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi na kasi tayo katulad nung dati. Di ba? Tayong mga niligtas ng ating Panginoong Hesukristo, nawa mag-iba na yung ating mga pananaw sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag alam mo, nahihirapan ka na, saan ka dapat tatakbo? Siyempre sa Diyos. Hindi ka natatakbo sa bisyo, hindi ka natatakbo sa mga bagay na magpapasama sa'yo. Kasi yun ang inaakala mo na magbibigay sa'yo ng kasagutan sa mga tanong mo na bakit. Ang nangyayari, kapag tumakbo ka dyan, masasadya ka na naman sa kasalanan. Diba? Kasi wala na tayong ibang alam, kundi yung mga bagay na yan na magbibigay sa atin na panandaliang comfort. Pero ang sinasabi dito, hahanapin natin yung mga sagot na yan sa ating pinakamahirap na sitwasyon na buhay,
pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin, hahanapin natin sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Tandaan nyo, kapag may dumating sa buhay natin ng mga pinakamatitinding pagsubok, ang Diyos hindi nagkamali yun na ibigay sa iyo. Bakit? Yan ay paraan ng Diyos para ikaw ay mapanatili yung pananampalataya sa Kanya. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari sa iyo dyan kapag binigyan ka ng matinding pagsubok ng Diyos. It's either mawala ka o manatili ka sa Kanya. Alin ang gugustuhin natin? Manatili o lumaya sa piling ng Diyos? Siyempre, yung manatili tayo sa ating Panginoon. Ganyan ang tao. We lack knowledge, we lack perspective, and we lack experience. Ang Diyos, hindi siya yung, tara, subukan natin, baka tama tayo dito. Hindi siya ganoon. Katulad ng mga tao na kapag may isang bagay na susubukan, trial and error. Okay, subukan natin, pag nagkamali, ulitin natin. Hindi ganoon. Ang Diyos, hindi nagkamali. Wala siyang inuulit. Tandaan nyo ha, wala siyang inuulit. Kaya yung kaligtasan na binigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya nagkamali doon. Hindi talaga siya nagkamali doon. Dahil isang beses lang ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na mauulit pa. Let's meditate on God's limitless wisdom. Ito yung dapat nating maunawaan ngayong mga ganito. Na ang wisdom ng Panginoon ay limitless. Walang dulo, walang katapusan. God has perfect knowledge. He knows past, present, and future. And always has the facts. He never finds out something and later say, I didn't realize that. Diba yung kapag nangyari, nangyari sa past. Teka lang, parang nagkamali ako, gusto ko yatang balikan yun. Ang Diyos hindi bumabalik sa nakaraan. Kaya yung mga kasalanan natin in the past, hindi niya na tinitingnan yun eh. Tinitingnan niya yung nakikita niya sa iyo ngayon. Na ikaw ay gagamitin niya bilang tagapagsalita ng mabuting balita sa mga taong hindi pa naniniwala. Okay? He knows the past. Maging present mo, yung araw na to, alam niya ang mangyayari dito. He never finds out something later and say, I didn't realize that. Yung bang may panghihinayang. Ang Diyos, kailanman, wala siyang panghihinayangan sa lahat ng ginawa niya. God has perfect perspective. Ito yung kulang din sa atin. Kulang tayo sa perspective. He sees everything in proper perspective. Ibig sabihin proper, ang Diyos lamang ang mayroon yan. God sees millions of things that we cannot see. Lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, nakikita ng Diyos at alam ng Diyos. Nakikita niya million ways sa kanyang kapangyarihan. Tayo, dalawa lang naman ang mata natin eh. Kaya limited yung ating nakikita. Yung ating future, di pa nga natin alam yung future natin eh. And then, God has infinite experience. He is the only one who made this world. Diba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, siya lang ang nag-create ng mundong ito. At tayo ay kasama na sa mga creatures na ginawa ng ating Panginoon. Kaya, kung aalamin natin ang wisdom niya, hindi natin makikita dito at maging sa mga taong kakilala natin. Ang wisdom ng Diyos, makikita natin, magsisimula kapag nagkaroon tayo ng fear of the Lord. Kapag nagkaroon na tayo ng fear of the Lord, dun pa lang natin unti-unti mauunawaan ang lahat ng kaparaanan ng Diyos. Bakit meron tayong mga mahal sa buhay na kinukuha niya? Merong mga mahal sa buhay na kailangan dumanas ng ganitong pagsubok sa buhay. Bakit may mga kamag-anak tayong kailangan dumanas ng matinding sakit? Diba? Hindi natin alam na yun ang kaparaanan ng Diyos para sila ay makakilala sa Kanya. Kaya yung mga kamag-anak na natin ngayon, na merong dinadanas na sakit, nawa abutin natin sila dahil ito na yung pagkakataon para ipakilala natin sila. Huwag na natin ipagpabukas pa. Diba? Ang mahirap kasi, meron silang sakit ngayon, bukas mo pa isi-share. Bukas na siya kukunin ni Lord. Nakatakda ng kunin ni Lord bukas. Hindi ka pa nagpunta. Sayang ang pagkakataon, kapatid. Nawa, sa oras na ito, maunawaan natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay ayon sa will at purpose ng Panginoon. Kung meron tayong mga kamag-anak na ganun, ito na kapatid ang panahon para abutin sila.
tandaan nyo na sa ating paglilingkod, meron pa rin tayong dadaan ng mga pagsubok, paghihirap sa buhay. Kaya yung mga naririnig nyo sa internet, minsan, please lang, kapag may mga naririnig kayo na kapag nakinig ka or naging miyembro ka ng isang grupo na ito, pagpapalain ka, hindi ka nadadanas ng pagsubok, yun po ay kasinungalingan. Dahil si Jesus na lamang yung example natin eh. Di ba? Siya na yung nanggaling sa Diyos, nakaranas po siya ng mga paghihirap dito sa lupa. Kaya tayo mga mananampalataya, kapag meron kayong mga dinadanas na pagsubok, kasi nasabi ni Pablo, rejoice, always rejoice. At ulitin pa niya, again, I say it, rejoice. Diba? Matuwa tayo kapag tayo ay nagsasuffer. Teka, ang hirap yata na na. Nagsasuffer ka na, nahihirapan ka pa, natutuwa ka pa. Anong magiging tingin sa'yo ng tao? Baliw. Diba? Pero ang sagot dyan, hindi ako baliw, ako ay ligtas. Diba? Alam nyo, ang krus ni Jesus, para sa mga taong di naniniwala ay kamangmangan. Pero ang krus ni Jesus na pasan-pasan natin araw-araw, ito po ay tagumpay natin bilang mga mananampalataya. Ang sabi ni Jesus, if anyone wants to be my disciple, he must deny himself and carry his own cross.